sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Ito po ang programang Sagot Kita. Napapakinggan niyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. At live din po tayo sa Facebook page ng Radio 5 at maging ng inyong lingkod, Cheryl Cosim. Please do follow us on Facebook. At ang ating episode po for today, ang ating pong pag-uusapan ay digitalization. No po. Ibinida po kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang digitalization efforts ng gobyerno sa kanyang zona. Kabilang na nga po rito ang paglunsad ng eGov.ph mobile application. Ito po ay isang online one-stop shop para sa iba't ibang serbisyo po ng ating pamahalaan. Hihimayin natin yan kasama po on a holiday, Department of Information and Communications Technology, DICT Secretary. Maya po. Ang ating question of the day, approve ka bang magkaroon ng digital transformation sa gobyerno? Actually, siguro parang talagang panahon na ba? Panahon na para po magkaroon ng ganito sa ating pamahalaan. Kung kayo po ay may gustong i-share o itanong sa ating guest, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Mamaya po, babasahin natin yan isa-isa at ipasasagot po natin sa ating guest. Pwede rin po kayong tumawag. We can put you on air at diretso po kayong pwedeng magsumbong o magkomento, magbigay po ng opinion. Maaari po kayong tumawag sa 8631-5788. 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-6674. Kasama po natin live sa studio. Ayan, si DICT Secretary Ivan Uy. Secretary Uy, thank you for joining us kahit holiday. Magandang hapon, Cheryl. Sabi nyo nga, wala namang holiday din sa inyo eh. Lalo na mga cabinet secretaries. Ano po? Anytime tawagin kami ng presidente, ready kami. Kahit tulog pa, gigising at gigising. Ganon po talaga ang magserbisyo sa ating bansa. Pero kumustahin ko po yung ginagawa nating digital and transformation po sa ating gobyerno. Siguro bago natin bigyan sila ng update, bago kayo nagsimula itong digital transformation, nasaan na ba tayo sa mundo? Ayan, gaano na ba ka-digitalize or talagang major po yung kailangan nating gawin, kailangan natin mag-double effort because napapag-iwanan tayo? Opo. Actually, so when we assumed office last June, last year, most of the effort na ibinigay ng DICT was more on connectivity. So, and yung managing the third telco, implementation of third telco. So, medyo napabayaan, hindi nabigyan ng kaukulang pansin ang public service and how we can improve public service through digitalization. So, nung pagpasok natin dito sa project na ito, ang unang inutos ng ating Pangulo, hanapan ng paraan upang mapagaan ang transaction ng ating mamamayan sa pakipag-deal sa gobyerno. Hindi lang mapagaan in terms of mapabilis, ngunit mabawasan yung opportunity for corruption. So, ang utos po niya let's digitalize, let's look for how we can now transform our government into what he calls an agile bureaucracy. A bureaucracy that is more responsive to the needs of the public. So ang layunin po niya, imbis na ang ating mamamayan pupunta sa government upang makapag-access ng serbisyo, ang gobyerno po ang pupunta sa kanila. Lalapit na. At idadala ang serbisyo sa kanila. So baliktad po ang paradigm ngayon. So yun nga po, nung pagpasok po ay kung yung assessment-wise, how are we compared to the other countries po? We're very far behind in our digitalization. Kasi this is overdue Actually, panahon pa ito ni President Gloria Macapagal Arroyo when we were initiating already our digitalization. That's why she created the ITech, then eventually the Commission on ICT. Tapos
Tapos, maraming mga senador na nagtulak upang mag-create ang DICT. This was way back in 2006, 2007. Tagal na. Oo. Ngunit for one reason or another, hindi na-create ang DICT. Kung na-create nun, malayo na tayo. Sana. Hindi na tayo nag-ahabol po, no? Ngunit na-create lang ito noong 2016 nung umupo na si President Duterte. So we basically lost 12 years when we should have been ahead of the curve among our Asian neighbors. So ano po yung unang-unang ginawa po natin? Isa po dito ay ang eGov app. Opo. Opo. Ano po, pwede po ba nating pakipaliwanag? What is eGov app? Sanay na po tayo, no, yung mga lahat ng mga may mobile phones, madalas po tayo nagda-download ng mga apps ng social media, apps ng movies, apps ng music. So itong apps na ito'y naka-download sa mobile phone nyo at makaka-access kayo kung anong serbisyo ang binibigay ng app na yan. So example, kung movies, you go to Netflix, or now if you're going to social media, you go to Facebook, now called Meta, or TikTok, and all of those. So every app has its own application, its own unique use. So a super app is an integration of all those different apps. So nakikita po natin na in the past, every government agency has their own app. GSIS may sariling app, PhilHealth may sariling app, DOH sariling app, DSWD, lahat po, LTO, DFA. So napakagulo po na ang isang mamamayan, pag dating sa cellphone, meron siyang mga 20 or 30 apps. Bawat isa nun, isang ahensya ng gobyerno. Kinain na lahat din ng memory ng Ubus yung memory, ubus yung screen nyo. Naka 5 pages na kayo ng screen. Mo pa. Oo. So, ang ginawa po natin, nag-launch tayo ng eGov Super App at inilagay po natin lahat yan sa isang app. It's a super App ang tawag po dyan. So, when you put that super app there, so isang app na lang yan at yan na po ang magkoconnect sa inyo so all the other government agencies na merong mga digital platforms. Oh, that's nice. So we call it a single sign-on system. Opo. So ano-anong klaseng government services po ang maaaring ma-avail dito po sa eGov Super App? Currently, there are about 25 government agencies, national government agencies that have signed up. Ilan po ulit? 25 po. 25. How many government agencies po ba ang target natin? Or Well, there are a total of about 455 national government agencies. Hindi po ba naman masyadong kung lahat? Naka-overwhelm po. Naka-overwhelm. Or namili lang po tayo ng major agencies. Tama. talaga. Correct ka, Cheryl. What we need to identify are, number one, ano yung ahensya ng gobyerno na may malaking frontline services. Kumbaga, karamihan ng ating mga kababayan, yun ang ginagamit. So, ano yun? Driver's license, passport, SSS, pag-ibig, PhilHealth, e-commerce, di ba? Registration, Yes. tapos education. So, those agencies with the most frontline services, yun ang unahin natin. BIR, Customs. Number two, we identify aling ahensya among those frontline services medyo mature na ang kanilang digital platform. Kasi may iba dyan medyo wala pa. Ang iba naman dyan medyo legacy system na, ang tawag nating legacy system. Matagal na, mga mainframe pa, no? Mga ganong mga computers na iba yung sistema. Luma na. Oo. So, mahirap po ma-optimize to a modern app system dahil mabigat yung data nila at hindi kayang i-port doon. So, kailangan ayusin yan. Number three, kailangan may digital champion sila. Kumbaga, yung leader ng ahensya na yan, willing to bring about digitalization sa organization. Dahil may iba dyan, ayaw.
Ay, bakit naman po kung iutos na rin ng kasalukuyang administrasyon? Opo, at medyo dyan po tayo nahihirapan at so si Presidente na mismo, kaya paulit-ulit to si Presidente, no? Na ina-announce sa SONA at even sa mga cabinet meetings na we need to go digital, we need to do digital transformation upang maiparating sa mga kaukulan na they cannot not digitalize. Ayun, they cannot not digitalize. Ang tanong din po, syempre pag when you say digitalization, may kaukulang budget din po yan. Baka din yung concern ng ibang ahensya. Give us the budget para maayos namin yung ahensya namin, mas madali na mabaging bahagi nitong super app. Magkano po bang pondong inilalaan ng pamahalaan dito and supported, paano po ba yan? Bawat agency, if they need the extra budget para to be digitalized, sa DICT po ba manggagaling or sa budget na nila dapat naka-itemize po yun pag nagsasubmit? Combination po yun, no, Cheryl? So it's not just only coming from the budget. Some of them are coming from ODA, Overseas Development Fund assistance. Others are coming from PPPs. Like may mga PPP projects in the past with LTO, with LRA, and yung mga PPP. So it's all a combination. So we need to put in all the different sources of funds to do it. Ang ibang ahensya nabigyan ng pondo to do their digitalization, but they need to work with the ICT upang ma-ensure that they are all in sync at they can communicate with each other. Ang nangyayari po dati, dahil bawat ahensya, kanya-kanyang digitalization, hindi yung nag-uusap ang mga ahensya. At iba-iba yung mga data, iba-iba yung mga standards, hindi interoperable. Hindi ano. So example, mag-apply po kayo ng passport. Tapos hihingi ng birth certificate, ang publiko pa ang pupunta sa NSA upang kumuha ng birth certificate. Tapos yung data, let's say data ng one document is month, day, year. Yung data naman yung isa is day, month, year. Ang iba, alphanumeric. Yung month is, March is MAR. Yung iba, ang March is 03. So, there are issues on data compatibility. So, those are the things that DICT comes in and we resolve all those in Babe, kung titignan mo, napakaliit na bagay pero ang dami pong ganito pag pinagsama-sama. Yung little things, we consider it little things, komplikado na rin po yan kasi dapat may iisang mukha. At milyon-milyon po ang records na yan. Bawat ahensya. So, it's not easy po. It's very, very complicated. Ano ang target pagkatapos hanggang matapos yung administrasyon na ito na, I'm sure hindi po natin kakayanin hanggang matapos tong administrasyon na fully digitalized na tayo, na maayos na lahat. But at least, ano po ang goal? Ang goal natin is, yun nga yung mga frontline agencies that have the biggest impact on the public. Kasi may mga ahensya naman na kakaunti yung transaction ng publiko, no? So, yung effort na gagawin upang ma-convert yung kanilang platform to a digital platform, we might as well use that effort to transform a larger agency with a larger mandate. So we have a bigger impact. So it's not just the front-facing public, but at the same time, behind the scenes. For example po, we're digitalizing our we call our imaging and our geospatial information, satellite information. So from satellite, nakaka-capture po natin, yung mga satellites marami nakaka-capture po ng mga areas, at yung information na yon pwede ho natin ma-share sa bawat ahensya ng gobyerno, DENR, Department of Agriculture, Department of Education, DILG, o anong area dito na madalas binabaha. Anong area na magandang tamnan ng bigas, at yung palayan, over a period of time, lumiliit pa ng lumiliit yung area na yon dahil nagiging residential area or ginagawa ng daan.
At kung dito naman yung area ng baha, paano maiplano na magawa ng dikes doon or ng dams upang maging water catchment so that kung tagtuyo, meron silang makukuhang mga tubig. So those are geospatial intelligence information that is obtained by satellites, by LiDAR, by drones na maaaring magamit across all the different agencies. So hindi ito nakikita ng publiko dahil ang bawat ahensya lang ng gobyerno ang makakita nito. But nagiging mas data-driven po ang decision. Hindi yung manguhula. Yeah. With all this information, maghuhula ho yung mga ahensya. Dito kaya yung pagpalagay tayo ng irrigation program dito. Wala silang data. Wala palang tubig dun or walang source of water. So, Yes. sayang lang yung effort, sayang lang yung pera. That's true. So with that kind of intelligence,